good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po tayong makalimot. Una sa lahat na manalangin at magtagubilin, humingi ng gabay sa atin pong mga paggawa. Mula po dito sa Pilipinas, saan man panig man ang daigdig kayo naroon, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama naman natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI Legazpi City Albay Chapter para tayo po ay sama-sama naman na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan doon. Naroon po si Sister Ness Hirang. Good morning, Sister Ness. Rise and shine. Good morning, Kuya, at good morning sa ating mga kasambahay. Rise and shine! Isang umaga ang ating sinimulan na may kabuluhan at sama-samang pagtutulungan ng mga kapatid sa MCGI. Tayo po ay muling nakapaglingkod sa ating mga kababayan sa dako pong ito ng Barangay Taysan Resettlement Site sa Legazpi City, Albay. Salamat po sa Diyos, Kuya. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Sister Ness, at sa lahat po ng ating mga kapatid na natin ngayon. Salamat po sa inyong lahat. Sa inyong pakikipagkaisa, tayo po ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, keep on shining and keep on caring. Babalikan ko po kayo mamaya para alamin sino ang ating sasaklolohan. Samantala, sa malasang Pinoy-Mexican fusion recipe naman po tayo pumunta. Ito po ang ituturo sa atin ngayong umaga. Ang tawag po nila ay creamy kangkong quesadilla. Paano ba itong niluluto? Panoorin natin sa atin pong Cook It Right. Buenos dias, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! Ang ituturo natin sa ating mga kasangbahay ngayon ay pinaghalong Mexican and Filipino dish. Ang tawag sa recipe na ito ay creamy kangkong quesadilla. Di ba tayo mga Pinoy, karaniwan natin ginagamit ang kangkong sa adobo, ginisa, or sinigang. Tama ka dyan, Kateni, at mukhang masarap yan ah. Yes, Panks! Kakaiba ang lulutuin natin ngayon is a fusion dish na Pinoy na gulay meets Mexican street food. Ano pa hinihintay natin, Kateni? Tara, magluto na ta! Let's cook it right! For our first step, sa isang pot na may kumukulong tubig, i-blanch ang mga kangkong leaves for 1 minute. Then, hanguin and let it cold bath for 3 minutes. Kapag lumamig na, let it drain, saka ihulma ito ng mga pabilog, saka islice, then set aside. Sa isang bowl, paghaluin ang olive oil, garlic powder, at saka dried parsley. Haluin lang itong mabuti. Sunod naman ay gawin natin ang filling. Magpainit ng kawali over medium heat. Saka ilagay ang olive oil, garlic, and parsley mixture. Saka tuloy-tuloy lang sa paghalo hanggang sa maging katamtaman ang init. Ilagay na kaagad ang minced onion. Isunod naman ang hiniwang kangkong at haluin for 1 to 2 minutes. Ilagay ang cream cheese, salt, and ground black pepper. Saka haluing mabuti for 2 minutes sa katamtamang apoy, then set aside. I-toast ang tortillas wrap sa pan na may kaunting oil over medium heat hanggang sa magkaroon ng tusta, saka baliktarin. Lagyan ng filling ang half side, saka lagyan ng grated melted cheese. Itope at baliktarin ulit, saka takpan. Hinaan ang apoy at antayin hanggang sa mag-melt ang cheese, saka hanguin. Repeat the process hanggang sa maubos, then serve.
Ayan, luto na ang ating creamy kangkong quesadilla. Fun fact mga kasambahay, ang kangkong ay rich in vitamins A and C. Ano pa? At iron. While cheesy and indulgent ang quesadilla, may healthy touch pa rin ito. Yes, Pangs! Both tasty and healthy. Saan ka pa? Ano pang hinihintay natin? Tikman na natin mga kasambahay. Huwag nating kakalimutan, bago kumain, manalangin. Lamig din siya. Sarap. Okay guys, kami na yung nagkaon nyo guys ha. Wala na mo din tanaw lang. Sa atin pong Wonders of Creation, alam niyo po ba na may malaking papel na ginagampanan ang mga palaka sa balanse ng kalikasan mula po sa pagiging tadpole hanggang sa pagiging tagapagtanggol ng ecosystem? Kung papaano, panoorin natin sa ating Wonders of Creation. Nakikita sila sa lahat ng mga kontinente sa mundo, maliban lang sa Antarctica. May 6,000 na species ang klase ng hayop na ito na parang may bulging eyes, slimy skin, gumagawa ng croaking sound at nakapamumuhay sa tubig at sa lupa o yung tinatawag na amphibians. At kahit hindi lahat ng species nila ay nakakatalon, kadalasan na sa kanila inilalarawan ang leaping abilities ng isang hayop. Ang mga palaka o frogs sa English ay isang hayop na hindi masyadong nagugustuhan ng karaniwang tao, marahil dahil sa kanyang itsura. In fact, may klase ng fear specifically para sa takot na dulot ng mga palaka, ang rhinidophobia. But how much do we really know about this creature? At deserve ba talaga nila na kinatatakutan sila? Tuklasin natin ang mga rason kung bakit tinaguriang guardians of ecosystem ang mga palaka. Ang palaka ay miyembro ng isang malawak at nagkakaiba-ibang klase ng semi-aquatic group of short-bodied vertebrates, composing the order Anura. Tailless kasi sila. In fact, ang Anura sa Greek ay nangangahulugang without tail. Kasama parati ang description sa kanila, ang rough texture, ngunit slimy or parang merong tubig parati ang balat. Taliwas sa karaniwang kaalaman, hindi lahat ng mga palaka ang kulay dark green. Hindi lahat nakakatalon at hindi rin pareho ang sizes. May mga palaka na red, blue, orange, yellow at purple. May iba, multicolored na may pattern, spots o stripes. Nakatutulong ito para makasurvive sila. Habang ang South African sharp-nosed frog holds the record sa longest jump na 44 times than its body length. May ibang species na mas maliliit ang mga hita na nakakapag-hop lang o di kaya'y nagko-crawl at lumalakad. May palaka din na galangaw lang ang laki. The world's tiniest frog ay ang Pedophrine amuensis, namumuhay sa mga leaf litter sa mga kagubatan ng Papua New Guinea. Ang Goliath frog naman is living up to its name. Ito ang pinakamalaki at pinakamabigat na din na klase ng palaka na may 12.5 inches long at 7.1 pounds ang timbang. At habang may mga palakang nakakain, may iba ding nakamamatay kapag kinain. Ang golden poison frog na native sa Central and South America ay binansagang most poisonous animal in the world. Kahit parang paperclip lang ang laki, hanggang 10 tao ang kayang mapatay ng lason nito. Despite their anesthetic look, hindi matatawaran ang tulong ng mga palaka sa ecosystem. Pangunahin na ang pagre-regulate ng insect population.
Napakalaking impact nila sa agricultural na setting kung saan napapakinabangan sila sa pagkontrol ng mga peste tulad ng mosquitoes, flies, beetles, and caterpillars na sumisira sa crops, and as a result, hindi na gumagamit ng mga harmful na pesticides. When frogs live and survive in multitude, in return, nagiging food source din sila sa napakaraming mga hayop na kumakain sa kanila. Kabilang na ang mga ibon, snakes, mammals, at kahit na nga ang mga malalaking isda. Ang pagbaba ng kanilang bilang ay nangangahulugan din ng pagbaba ng makakain ng ibang hayop. At malaki ang cascading effects nito sa food chain at kalaunan sa food web ng ecosystem. Itinuturing din na bioindicators ang mga palaka dahil nga sa unique characteristic ng balat nila na nakaka-absorb ng tubig. Hindi na sila umiinom ng tubig. Ngunit ang feature nilang ito ay mahusay din nilang paraan para malaman ang health ng ecosystem. Umaalis kasi sa isang lugar ang mga palaka kapag nakaka-absorb na ang kanilang permeable skin ng mga pollutants tulad ng pesticides, herbicides, heavy metals, at acid rain. Ayon sa mga scientists, declining frog population o kahit ang pagbabago ng kanilang behavior ay early warning na of pollution, habitat destruction, and environmental problems. Ginagamit nila ang population ng mga palaka bilang monitoring system sa overall health ng wetlands, forest, and other ecosystem. Tunay ngang hindi lang sa pagbibigay ng pagkain at matitirhan ang disenyo ng may likha para mabuhay at makasurvive ang lahat ng nilalang sa mundo. Naipakita ng talakayang ito ang interdependency ng mga living creatures sa mga palaka, kasama na ang benepisyo na nakukuha ng mga tao dahil dito. Ang pagsusuri, kahit na sa di kaaya-ayang bagay o hayop na gawa pa rin ng dakilang manlalalang, ay parating humahantong sa pagtuklas sa isa na namang patunay ng kanyang wonders of creation. Alam niyo po ba na ang cervical cancer ay karamdamang madalas na naiugnay sa human papillomavirus o HPV? Paano nga ba itong nagsisimula at papaano natin ito mapipigilan? Alamin natin sa ating Now You Know. Ba ninyo na ang cervical cancer ay kadalasan sanhi ng HPV o Human Papillomavirus? Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang sexually transmitted infections. Pero papaano nga ba nagiging sanhi ng cervical cancer ang HPV? Hindi lahat ng HPV strains ay delikado. May mga tinatawag na high-risk HPV strains tulad ng HPV-16 at HPV-18 na madalas nagdudulot ng cervical cancer. Kapag nakapasok ang high-risk HPV, maaaring manatili ito sa cervix kahit walang sintomas. Kadalasan, hindi ito agad napupuksa ng immune system. Binabago ng virus ang cells sa cervix. Ito ang sanhi ng abnormal na pagdami ng cells. Sa paglipas ng 5 hanggang 10 taon, ang abnormal cells ay maaaring maging pre-cancer cells. Kung hindi ito makikita sa screening, maaaring lumala at maging cervical cancer. Karaniwang walang nararamdaman kapag simula pa lang ng HPV infection. Ang mga sintomas ay lumalabas lang kapag malala na ang sakit. Ilan sa mga sintomas ng cervical cancer ay ang abnormal vaginal bleeding, pagsakit ng pelvis o balakang, at discomfort sa pakikipagtalik. Ang pap smear at HPV test ay mahalagang screening upang maagapang madiskubre ang abnormal cells. Kaya mahalaga ang regular na pagpapasuri. Inirerekomenda ng WHO at DOH na magsimula ang mga kababaihan na magpa-screening kapag 21 years old na.
Isa sa mga paraan para maiwasan ang HPV ay ang pagpapabakuna na epektibong pumipigil sa pagkakaroon ng high-risk strains. Inirerekomenda ito para sa mga babae at lalaki simula 9 na taon hanggang 26 na taon. Pinaka-epektibo bago maging sexually active. Kung may iba pang katanungan tungkol dito, maaaring pumunta sa health center o kumonsulta sa isang healthcare professional na malapit sa inyong lugar. Kapag sobrang dami ng ginagawa at wala ng oras magpahinga, madalas po ay nauubos ang ating energy at nagkakaroon ng tinatawag na burnout. Pero meron po mga paraan para ito naman ay ating maiwasan. Alamin natin sa ating You Can Do It. Dahilan kung bakit tayo napapagod o nadidrain ng energy. Mula sa pagbabantay at pag-aalaga ng mga anak, hanggang sa mga tambak na assignments or task from work and school na kahit ang mga pinapanood natin sa TV or nababasa sa social medias ay nakaka-drain din ng energy. The more you deny yourself time and space to recover or heal, the more you're likely to overextend yourself and end up with some mental or physical ailments as a result. Kaya ito ang ilang mga simple strategies to protect your energy. Personal boundaries. Learn to say no without guilt. Lagyan mo ng limit ang ibang activities kung hindi naman ito importante. Bigyan mo ng time ang sarili para mag-relax at magpahinga. Grounding practices. Start your day with a few deep breaths, meditation, or gentle stretches. Connect with nature, mag-hiking, o kahit maglakad-lakad lang sa beach. Control your inputs. Bawasan ang oras sa panonood ng mga videos sa social media or news that leaves you anxious or upset. Manood na lang ng mga educational shows, uplifting videos, or calming contents. Protect your physical space. Linisin ang kapaligiran, kagaya ng iyong personal office o kwarto, and try to play some calming music or light scents you enjoy. Choose supportive people. Iba ang nagagawa kapag ang mga kasama ay yung mga kaibigan o kapamilya mong sinusuportahan ka, ini-inspire ka, at nagmo-motivate sa iyo. Rest when you need it. Huwag mong i-burn out ang iyong sarili. Mas nakakabuti na magkaroon ka rin ng time to relax, time to explore, and time to enjoy. You can do it! Balikan na po natin ang ating mga kapatid ngayon sa Legazpi City, Albay. Alamin natin sino po ang ating sasaklolohan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Muli po, naroon si Sister Ness Hirang. Sister Ness, good morning once again. Rise and shine. Rise and shine, Kuya Daniel, at sa ating mga kasangbahay. Kami po ay nandito ngayon sa Barangay Taysan Resettlement Site sa Legazpi City, Albay, upang isakatuparan ang munting hiling ng isang child development worker para sa mga bata na kanyang tinuturuan. Si Ma'am Cherry Montes Montero ay isang child development worker na 12 taon na pong nagtuturo sa 38 batang mag-aaral. Kanyang ipinaabot ang kanilang kahilingan ng mga learning materials na higit na magagamit sa kanilang pag-aaral. At ngayon ay kasama po natin si Ma'am Cherry Montes Montero. Nandito po siya ngayon, Kuya, at makakapanayan po natin siya. Good morning po, Ma'am Cherry. Good morning po, sis. Okay po. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sa inyong pagpaunlak sa amin na kayo po ay makasama namin ngayong umaga. Kami din po ay thankful po for choosing the Child Development Center po,
sa ano. Okay po. Ma'am Cherry, kung inyo pong mamarapating, kumusta po yung sitwasyon po dito po sa Child Development Center, dito po sa Taysan Resettlement Site? Ano po yung mga sitwasyon ng mga bata? By God's grace ay okay naman po, mabuti naman po sila. They are on the peak of health. Pero po yung project po yun today, the activity today, has helped a lot po para sa aming mga kids na nandito po enrolled today sa aming Child Development Center. Opo kuya, sa awa tulong ng Panginoon, ma'am, ay amin na pong iginagrant sa araw na ito ang learning materials na para po sa mga bata. Nandito po, madam, yung Oh, thank you so much po. We're so grateful po sa MCGI po for these gifts po. At syempre, may karagdagan pa po yan, madam. Yung kanina nga po, yung sa feeding program po na pinakain po natin sa mga bata, yung spaghetti at yung fried chicken. Oo nga po, tuwang-tuwa nga po sila for the food. Thank you so much po ulit. At sa hinaharap po, paano po itong lalong makakatulong po sa inyo? Siyempre po, the gifts po, magiging po siyang leeway para po mas lalo silang matuto po. Kasi po nga, these gifts po are akma po sa kanilang mga edad. Para po, integrated po kasi yung play sa learning nila pag mga ganito pong nasa ECCD po sila. Salamat po sa Diyos at malaking tulong po ito kuya sa mga bata po na mag-aaral po dito sa Child Development Center dito po sa Barangay Taysan, Settlement Site, Legazpi City, Albay. Salamat po ma'am sa inyong pagpaunlak sa amin at na kayo po ay aming mapaglingkuran. At salamat sa Diyos kuya sa isa namang pagkakataon na kanyang ipinagkaloob upang tayo makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasama ng mga kapatid natin sa pananampalataya dito po sa Barangay Taysan, Settlement Site. Thank you din po. We're also grateful po. Salamat po sa Diyos. At kuya, bago po kami magtapos, dito po sa aming dako, ang mga kapatid po ay babati ng MCGI Girls, MCGI Shine, to God be the glory, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig! Balik po sa inyo, kuya. Maraming salamat, Sister Nes, at sa inyo pong lahat, mga kapatid. Salamat na muli sa inyo pong minsan pa ay pakikipagkaisa na tayo po ay makasaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan dyan sa inyong dako sa Legazpi City sa Albay. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon at ang inyong mga sangbahayan. Keep on shining and keep on caring. Maraming salamat po sa inyong pagantabay sa atin diyan sa lugar ng Albay. Tunghayan naman natin ngayon ang kwento ng pagsisikap ng isa nating kababayan na mapagtapos ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagiging aircon technician sa loob ng 20 taon. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako nga po pala si Gerald Villarreal, 50 years old, na nakatira po sa Imus, Cavite. Nung una po, nakiki-extra lang po ako dati mag-drive ng tricycle sa bayaw ko. Paglipas po ng mga ilang panahon ng aking pong pag-mamaneho ng tricycle, kinontak po ako ng father ko kasi nakapag-establish na siya ng air conditioning shop sa ibang bansa. Nangailangan siya ng tao. So, kinuha po niya kami ng 2 magkapatid. Doon na po nagsimulan lahat nung napunta na po ako sa ibang bansa. Nakita ko po kung paano gumawa ng mga aircon, mag-repair, mag-install. So, repair and install, parts replacement po talaga. Pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, may nakapagsabi sa akin na meron pong opening na applyan sa isang kumpanya. Pumunta po ako. Awa naman po ng Diyos, pumasa naman po. Sa una po, naging helper. So, pagtagal po ng mga ilang taon, awat tulong ng Diyos, nakita naman po nila yung performance ko po na pwede akong maging parang lead man. So,
inalis na po nila ako sa pagiging helper. Binigyan na po nila kami ng sariling service na may kasama ako. Pinagkatiwalaan po ako na mag-check up. So, pinalalabas na po nila. Tumagal po ako doon ng mga 5 years po. Bagaman nagustuhan ko na po doon sa kumpanya na yon kasi medyo kilala naman po. Bigla na lang po ng isang araw, parang may nagudyok na po sa akin na magsarili na po ako. Kahit hindi ko pa po alam kung anong magiging kalabasan, nag-resign po ako doon. Tapos unti-unti, nagsarili na po ako. Medyo mahirap lang po kasi wala pa akong sapat na gamit, sapat na customer. Pero yun, tiniis ko lang po. Bit-bit mo yung mga gamit mo, mabigat, maglalakad. Kasi hindi naman po pagdating mo doon sa isang lugar, nandun na po yung customer nyo. Minsan, papasok pa kayo sa looban, napakahaba. Ang dala namin gamit, ang bibigat. Pag gano'n, nananalangin na lang po ako na sana, bigyan niyo pa po ako ng lakas. Tulungan niyo po ako. Mahirap po. Tapos, kulang-kulang pa yung gamit namin. So, natatagal lang kami sa trabaho. Pero awa naman po ng Diyos, nakakaraos naman po kami sa maghapon na paggawa. Ginagawa ko po yung trabaho namin at sa sinasabihan ko rin po yung kasama ko na gawin natin ng maayos. Kumbaga may pag-ibig. So, nakikita naman po ng mga kliyente namin na yung ginagawa namin, maayos naman po kami gumawa. Pag may nagtatanong sa kanila, nire-recommenda po kami. So, parang doon na po nagsimula na bagaman siguro mga first 2 years mahirap, pero pagdating po ng mga nakakatatlong taon na po kami, medyo nadadagdagan yung trabaho na sa ngayon po, ang tansya ko siguro nagkaroon, mga regular customer ko po, mga nasa 50. Andun na po yung mga residential and mga commercial na kliyente po namin. Yung sa trabaho po kasi namin, halimbawa po ngayon, may mga nag-text na po kasi sa akin eh. So, ini-schedule ko po sila, tinitignan ko po kung ano yung mga pwedeng pagsamahin na magkakalapit. Yun po. Tapos, medyo malayo, tinitignan ko kung ano po yung medyo pwede sa kanyang isabay. The other day ko po sila ini-schedule. So, pag gano'n, pagka natapos na po namin yung trabaho namin sa isang araw, sa bahay naman po, siyempre, pamilya naman po ang inaasikaso. Nakakapag-service po kami ng outside sa Cavite, Bulacan, tapos ang ilan po dito sa mga Metro Manila, meron din po. Tapos yung pinaka-latest po ngayon, sa Makati, may bago po kaming kliyente. Sa ngayon po, magto-20 years na po akong gumagawa ng salarangan po ng air conditioning. Ang naitulong po sa akin ito, malaking bagay po kasi una po, yung pang-araw-araw namin pang gastos. Nakapag-aral pa po yung mga anak ko hanggang makagraduate po sila ng college. Sa ngayon po, nakapagpundar na rin po ako ng motor. Ang nagpapalakas po kasi sa akin ng loob para may makakapagpatuloy sa ganitong hanap buhay. Siyempre, yung una po, tiwala tayo sa Diyos. Alam ko naman po na siya po lahat ang nagbibigay ng biyaya. Tapos po, siyempre, yung pamilya po natin. Sa larangan lang po ng ganitong trabaho, dapat, ang may papayo ko lang po, mahaba ang pasensya nyo. Kasi hindi naman po pare-parehas ang maharap yung customer eh. May encounter kayo na medyo hindi maganda magsalita, dapat kausapin nyo ng maayos. Lakasan nyo lang po yung loob nyo. Makakaya nyo rin po yan sa tulong ng Diyos. Higit po sa lahat, ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng magagawa. Lakipan po natin ang sipag at tiyaga. Laban lang. Sa atin pong viewpoint muli ay nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue kung ano ang kanilang ginagawa na paraan para maialis ang galit sa isang tao. Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Minsan, pag sobra na, parang di mo na kaya. Nakakatulong din yun eh, yung paghinga ng malalim. Pabayaan mo, wala kang kaway. Nakaka-feel ka po ng
magaan na loob po. Pag alam ko napipikong ka na, stop it. Pag marunong po sila humingi ng tawad sa akin, pinapatawad ko na lang po. Yung una po munang gagawin ko siguro po, hindi ko muna po sila pinapansin. Tapos po, pag nakalipas na po yung mga panahon, ang ginagawa ko po is pinapatawad ko na po sila sa mga ginagawa nila. Pag marunong po sila gumingi ng tawad sa akin, pinapatawad ko na lang po. Siguro pa masasabi ko ay hindi ko po siya masyado na-express eh. Kasi po, hindi po ako masyadong mapag-express na tao. Ganyan po. Lahat ng mabuti kasi galing yun sa Diyos, sa aral na ng isang tunay na Kristiyano. Titignan mo yun sa Kanya. Ngayon, kung may nagawa siyang masama sa'yo, huwag mong dadamdamin, papatawarin mo. Kasi minsan, pag sobra na, parang di mo na kaya, doon na nahihila yung galit mo eh. Kaya titignan mo pa rin yung mabuti sa isang tao. At tulad nung nangyari nung nakaraan sa akin, wala eh. Mahihila at mahihila yung galit mo. So, kailangan, hinga kang malalim, patawarin mo, yun lang. Mahirap kasi sa isang tao yung may kinikimkim kang galit, sama ng loob. Ikaw rin kasi yung magdadala nun eh, hindi naman ibang tao. So, siyempre, sa isip-isip mo, wala naman akong magagawa, patawarin mo na lang, di ba? Kasi kung dadalhin mo yun, ikaw lang din yung mahihirapan. Una, dapat marunong tayong magpatawad eh. Sa akin, para mawala yung galit ko, kailangan mapatawad ko muna yung tao. Tapos, syempre, dagdag na rin natin. Nakakatulong din yun eh, yung paghinga ng malalim, ganyan, di ba? Yung control mo dapat sa sarili mo. Kasi hindi po pwedeng galit ka agad. Kumbaga, andyan, maiinis tayo, ganyan. Pero dapat kasi nakokontrol natin yung sarili natin. Tumatahimik lang ako, ganyan. Pero pinakamabuting paraan para mawala yung galit, magpatawad. Saka yung pagpipigil ng sarili. Kasi pag hindi tayo nakapagpigil, ayun na yung simula ng gulo. Lalong lalaki yung galit. Wala. Iniwan ko lang sarili ko para ako katulad niyan, nag-aalaba, nagulo na, wala na akong minanakit sa mga tao, tulad ng mga natin. Tulad na naarinig natin sa mga balita. Sa senior, makakaroon siya ng ganun-ganon, wala na ako lang, titigman na 76 years old na. Hanggang ngayon, kahit lang kuting, hindi ako nakakatikim. Paano gagawin natin yan? Kaya ako, wala na yung aking street na iniisip doon sa taong dapat hinakitan ko. Ano yung hinakit ko? Wala na ako hinakit sa mundo. Kasi ako, tumanda ako nung 90, 76 years na. Maligaya na ako. Maligaya ako. Masarap ang buhay. Hindi ako naghihirap, hindi ako naghihikaw sa katulad ng iba. Hindi ako dynasty sa mga anak ko. Kaya yung mga anak ko, lagi akong tinatawagan, lagi silang nakikialam sa akin. Hindi na ako alangan, ialis nila. Huwag na ilagay sa kanila yung galit nila, yung galit ng iba. Mamaya mo, wala kang kaway. Pinakamaganda sa mundo yung wala kang kaway. Di ba? Kuminga ng malalim po, tsaka mag-isip po ng mga bagay na mabuti po na gawin sa kapwa. Nakakapil ka po ng magaan na loob po na ko yung puso mo, nagiging parang masaya po kapan na mo sa isang tao po yung mabuting gawain. Advice ko po sa kanila yung mga mabilis po magalit po or kasi po yung iba masyado pong insensitive po yung mga nasasabi ng ibang tao sa kanila kaya po yung nararamdaman po nila parang ina-express lang po nila. Parang habaan po nila yung patience po nila sa mga ganong tao po. Kapag nauubo yung galit po kasi sa atin po, parang masikip po sa dibdib. Kasi po kapag meron to pong isang tao na kinagagalitan ko, sa loob mo po masakit po. Love your neighbors, not to hate them. Just pray for them. Magdasal. Always. Ang karamihan ng tao is very sensitive. Kuminsan, they like to play around and when they bully you and then when you bully them, they get mad at you. Parang ganun. So, bawi-bawian lang. Pero usually, I'm a bully person. Pero alam ko kung sino binubuli ko. Yung joke lang ba? Kami nagbubulihan kami yung mga basketball players.
Pero if I don't know you, I won't bully you because I don't know you. Ang salita lang na pag alam kong napipikong ka na, stop it. Sa pananaw ng psychology, ang unang hakbang para maibsan ang galit ay ang malinaw na pagtanggap at pag-intindi sa sariling damdamin upang mapanatili ang kapanatagan ng isip. Ilan sa mga paraan tulad ng paghinga ng malalim, paglalabas ng saloobin sa tamang paraan, at pag-unawa sa pananaw ng iba ay nakatutulong upang mapakalma ang damdamin. Pero kung Biblia ang tatanungin, papaano ba maiaalis sa puso ang galit? Yung galit, ang gamot dyan, pag-ibig. Pag natuto tayong umibig sa kaaway, mawala ang galit. Kasi pagka yung kaaway mo, marunong mo nang mahalin, sino pa ang hindi mo mamahalin? Lalo mong mamahalin tatay mo, nanay mo, kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo. Kasi kaaway mo, alam mo nang mahalin eh. Basahin natin ang 5:44 ng Mateo. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Utos ni Kristo, ibigin ang kaaway eh. Kaya inutos yun para matuto kang umibig, mawala ang galit mo. Kasi unang-una ang tao galit sa kanyang kaaway. Yung hindi niya kapareho ng gusto, hindi niya kapareho ng isip, hindi niya kapareho ng paniniwala, kaaway niya, ibig sabihin kakontra niya. Galit siya ron. Para mawala ang galit sa tao, ang gamot, yung antidote ng galit ay pag-ibig. Pag may pag-ibig ka kasi, hindi ka nagagalit. Yung mahal mo, hindi mo kinakagalitan yon. Hindi ka nagtatanim ng puot doon. Magalit ka man, sandali. Pag naintindihan, nawawala. Pero pagka laging may puot, ibig sabihin walang pag-ibig. Kaya sabi ni Kristo, matuto tayong umibig pati sa kaaway. Pagka natuto tayong umibig sa kaaway, mawala na yung galit sa ating puso. Sa atin naman pong patuloy pa ring layuning maipalaganap ang paggawa ng mabuti at ang pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Sa batang ako, siguro, masasabi ko sa kanya. Sa batang ako, gusto lang akong sabihin. To my younger self. Sa batang ako, advice ko lang sa kanya na huwag siyang mabalisa sa maraming bagay, sa mga pangarap niya. Huwag siyang mag-rely sa skills niya, sa kakayanan niya. Kasi may mga bagay na hindi nagagawa ng tao, ngunit nagagawa ng Diyos. Pag may mga panahon na may mga pagsubok, sanayin niyo yung sarili niya na maging dependent sa Diyos. Kasi maraming pagkakataon na naging dependent siya sa sarili niya. Kaya yun, na-stress at marami siyang naging problema. Yung taon na itong 57 years old ko, pag-aaral ko hindi ko natapos. Kaya nga hindi ako nakapagtrabaho ngayon. Sa batang ako, gusto lang sabihin na makatapos ako ng pag-aaral at magsikap ng maayos. Sa batang ako, siguro, masasabi ko sa kanya, sana maaga ako nakilala ng tunay na aral ng Diyos. Hindi ko sana maranasan yung naranasan kong hindi pa ako nakilala sa Diyos. Siguro, maglaro ka sa ulan, maglagay ka ng tabo sa ulo mo, habang bata ka pa, i-feel mo yung pagkabata mo, be yourself, bilang bata, at saka mag-enjoy ka lang. To my younger self, dapat gid ta na sa una makighalubilo gid ko sa ibang tao, dili ko maulaw nga na tumina ko sa ginikanan, dili unta na nga ni akong kuan sitwasyon karon. Dapat naka-eskwela pa unta na ako. Boring ka yung life sa una. So if I have the opportunity to talk to my younger self, and probably I think it's better to take the opportunity because before I was not able to take opportunity because of I can't really socialize before. I probably it's better to take all the opportunity that I need to take. So the
lesson that I learned today is it's better to risk a risk than lose the chance. So gusto ko maging guro, tapos nung nangarap ako noon, nag-rely ako sa sarili ko. At ang daming stress kasi ang daming failures na dumating sa buhay ko. Binigay ng Diyos yung yung gusto ko, yung maging teacher. Pero bago yun, ang daming kapalpakan ang nangyari. Ang dami kong nasacrifice, yung mga mahalagang event na kasama ko yung family ko, nasacrifice ko kasi hindi kasi ako naging dependent sa Diyos noon. Naging dependent ako sa sarili ko, naging dependent ako sa skills ko, at isa lang yung na-realize ko na yun pala, hindi ka pala dapat maging mabalisa sa mga bagay-bagay, tapos hindi ka dapat maging dependent sa sarili mo kasi ang Diyos pa rin magtatakudan ng mga bagay-bagay. Ayon sa akin sa mga kabatunan, tapusin lang nila ang pag-aaral para matagumpay nila ang kanilang pagkabuhayan. Introvert lugid kayo. Kasi sa bata pa lang, diligid-hilig, maguban-uban, kung naibisita sa sa family na mo, sa balay, nara ko kwarto perme. Kasi wag istoryan sa akong parents, ngayon nga na makikuan po kayo na imong mga parente. Dagani ko na-realize, para naanal po kong makikhalog-ilod, budget ko na sana yung nga maulawon kayo po. Kaya yun talaga ang napili ko dahil naranasan ko lahat ng yun. Na-appreciate ko rin kasi yung pinagdaanan ko. Nakarelate talaga ako. Yun kasi talaga ang punto ko para mapagkunan din ng aral sa iba. Kung may pinakamaster sa bisyo, ako yun. Pero tulong at awa ng Diyos, iniligtas niya ako sa kanyang dakilang pag-ibig. At sa mga kabataan ngayon, lalo na sa mga panahong ito na bulong gadgets na, maaga sana kayo magising at kumilala sa Diyos. Dahil habang maaga pa, matutunan nyo na paano hindi mapariwara. Dahil kayo na naman ang magbibinipit niyan. Dahil para rin sa inyong kapatihan niyan. Sa pagkakataong ito, tayo po'y makibalita sa kasalukuyang medical mission na atin namang isinasagawa sa lugar po ng Limay, Bataan. Kasama po ang members ng Church of God International sa patuloy naman nating pagsisikap na makaabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan ng medical attention. May mga suliranin sa kanilang mga kalusugan. Nagpasimula na po ang ating registration kaninang 5 o'clock. Tatagal po ang ating registration hanggang mamayang alas 9 pa ng umaga at maaari po kayong makapagsadya. Regardless anuman po ang inyong religion, anuman ang inyong political affiliation, kulay, laki, ito po'y walang pagtatangi na atin po namang iniaalay na paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. Ating pagkilala sa kabutihan ng Panginoon, pagpapahayag ng kanyang karangalan upang tayo po ay sama-sama naman na makaabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Makibalita tayo sa ating mga kapatid na nariyan ngayon. Good morning po. Kumusta po naman kayo dyan? Rise and shine. Good morning po sa lahat ng ating mga kasambahay all over the world and rise and shine! Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon kuya na tayo po ay muling makapaglingkod sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Bataan. At sa layon po na tayo po ay makapaglingkod sa mas marami nating mga kababayan ay umiikot po ang ating MCGI Clinic dito po sa buong lalawigan ng Bataan. At nung nakaraang linggo po kuya, tayo po ay naandyan po sa Barangay Balut, Orani, Bataan. At ngayon naman po ay naandito po tayo sa Villa Leonor, Barangay Kitang Uno, Limay, Bataan. At salamat po sa Diyos dahil may pagkakataon po tayong muli na makapagbigay serbisyo po sa ating mga kababayan. At kanina pa lamang po kuya, alas 5 ng umaga ay dumarating na po yung ating mga kababayan para po doon sa ating mga magpapakonsulta po dito sa ating MCGI Clinic kung saan ay nagpaparehistro po sila dito po sa ating registration area. At syempre po, para po doon sa proseso natin kuya, pagpasok po nila dito sa ating MCGI Clinic, dito pa lamang po sa bungad ay makikita na po natin yung ating pong mga kasama po sa MCGI, yung ating mga MCGI representative dito po sa registration area. At dito po ay makakakuha po sila ng form kuya kung saan ay fill upan po nila po doon sa mga kailangan po ng ating mga doctors. And then after po niyan kuya, ayan, nais lang po nating sabihan po yung ating mga kababayan po na nais na magpakonsulta na magdala lamang po ng isang valid ID para mas mabilis po kuya
yung ating pong registration. And then after po nila kuya makapagpa-register po, ay pupunta naman po sila dito po sa ating vital signs area kung saan kukuhanan po sila ng kanila pong mga vital signs. Yan, kaway po. Yan. Yung pong ating mga MCGI representatives at UNTB representatives po natin na kumukuha po ng mga vital signs po. And then after po nila kuya makuhanan po ng vital signs po na kinakailangan po ng ating mga doctors, ay pwede na po silang dumiretso po kuya doon po sa mga respective services po na kinakailangan po o yung kanila pong nais na ipakonsulta. At para po sa ating mga services po na ipanagkakaloob po sa araw na ito kuya, meron po tayong medical consultation for adult, meron po tayong pediatric consultation, meron din po tayong dental extraction, at optical with free reading glasses. Meron din po tayong legal consultation po kuya. Para po doon sa ating mga kababayan po na nangangailangan po ng konsultasyong legal, meron po tayong mga abogado po na makakasama po natin para po sa araw na ito. And then after po niya kuya, meron pa po tayong ECG, yung CBG sugar test, at meron din po tayong free haircut para naman po doon sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Bataan. Ano po ata? Siyempre po kuya, pagkatapos po nilang makapagpakonsulta, reresitahan po sila ng ating pong mga doctors. At hindi na po nila kailangang bilhin pa po yun kuya dahil dito po, dinala na po natin yung pharmacy sa kanila kung saan libre pa rin po sila makakakuha po ng ating pong mga gamot na kinakailangan po ng ating mga pasyente. At yan po sa awa tulong po ng Diyos ay tuloy-tuloy po natin gagawin na wala po tayong itinatangi. Ano po? Kuya, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na tayo po ay makarating po dito po sa Limay, Bataan. At kuya, magtatapos po yung ating registration hanggang mamayang alas 9. Kaya para po doon sa ating mga kababayan po na kahit malapit po dito po sa Limay, Bataan ay maaari na po rin pumunta rito para po makapagpakonsulta. Yan po kuya. At para po doon sa lahat po ng mga kababayan po natin, dito po ay wala tayong pinipili. Ano po? Anuman ang inyong relihiyon, anuman po ang inyong political affiliation, ay lahat po tayo ay pagsisilbihan po dito. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi namimili. At dahil sa MCGI po kuya, ang kagaya po ng itinuturo ninyong palagi sa amin, ano po, ay ang paggawa ng mabuti ay hindi isang opsyon. Kung hindi, ito ay obligasyon para sa MCGI. At yan muna po ang update natin dito po sa ating MCGI Clinic. Balik po sa inyo kuya dyan sa studio. Maraming salamat po. Live pa rin yan dyan po sa lugar ng Limay sa Bataan. Sana po yung mga malapit sa area ay makapagsadya kayo. Kung meron po tayong munting maipaglilingkod, inyo pong mapagdamutan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI sa ating patuloy naman na pagsisikap na makaabot sa ating mga kapwa-tao na mayroong mga problemang pangkalusugan. At ulitin po natin, ito po'y libre, wala kayong alalahanin habang naghihintay naman kayo, may kaunting pangtawid ng gutom at ito po'y bukas para sa lahat. Wala po tayong itinatangi, anuman po ang inyong religion, maaari po kayong makapag-avail ng ating mga libreng serbisyo. At nagpapatuloy pa rin po ang ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Mamayang gabi ang ating pong 11th day na sa ating pong mass indoctrination. Sana po ay makapagpatuloy kayo na makapakinig ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo na atin po namang ibinabahagi. Samantalang ang ating segment na Rise and Shine dito po sa Good Morning Kuya ay sumasa inyo every Monday, 6 o'clock in the morning. At patuloy pa rin po naman ang ating mga public services sa ating Serbisyong Bayanihan program, Monday to Friday, alas 4 naman po ng hapon. Ang MCGI Charity Center naman po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay naglilingkod sa inyo sa pamamagitan po ng ating MCGI Clinic every Friday, alas 5 rin po na umaga hanggang alas 9 ang ating registration. Samantalang ang MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga naman po ay naglilingkod sa ating mga kapwa-tao mula Lunes hanggang Biyernes. Yan po ay nakabukas. Libreng mga serbisyo po ang maaari din yung ma-avail. At ang atin pong medical mission this coming October 20 naman sa lugar po ng Balanga, Bataan ay magpapasimula din po ang registration alas 5 hanggang alas 9 po ng umaga. Nagpapatuloy po ito sa pamamagitan po naman ng sama-samang pagtutulong-tulong ng members ng Church of God International na iniaalay natin sa ating mga kapwa-tao ng walang diskriminasyon.
At maraming salamat po minsan pa sa inyong naging pagantabay. Manatili po kayong nakatutok dito sa programang Good Morning Kuya. Hindi pa po tayo tapos. Iba't ibang mga segments pa po ang inyong mapapanood kasama ang ating mga co-host sa loob lamang po ng ilang sandali. Pansamantala po, kami naman ay magpapaalam sa inyo at iiwan namin ang isang awiting nagpapaalaala na anumang pagsubok ang ating maranasan sa buhay, lagi nating ilagak ang ating pagtitiwala sa magagawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang rendition ng awiting Alam Niya, narito po si Brother John Casey Inocencio para sa ating On a Good Note. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Good morning. God bless us all. Sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagdalaw nitong mga kalungkutan. Iyong alalahanin ay amang nagmamahal, laging laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Pagpadadaig kahit nalulumbay, ang pagtasang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral iyong panghawakan. Ikaw ay may Diyos na madadaingan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Iyong ilagak ang pagtitiwala sa Kanya, kumapit, Siya ang gagawa. Kung ika'y nangangamba at puso'y nanghihina, Kanyang nalalaman ang iyong pagluha.
sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo. Isibalisa sa anumang bagay, sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo. Isipan, ang Diyos ay